Good morning, church! Let's all stand in the presence of God. It is a joy to see you all today. Pero before anything else, ngitian mo muna yung katabi mo. Labas mo yung teeth mo, and sabihin mo naman sa kanya, praise God, andito ka. There's no better way to start Sunday than with joy, praise, and declaring God's faithfulness together. As Psalms 89 1 says, I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth I will make your faithfulness known through all generation. Let's pray. Heavenly Father, thank you for this new day, God. We welcome you with joyful hearts, ready to worship and hear from you. Fill this place with your presence, Father, and let everything we do bring glory to your name. Prepare our hearts, Lord, our minds, as we give you our full attention. In Jesus' name we pray. Amen. Morning, church. Mulan man o umaraw, sabay-sabay nating labhin ang langit na presensya ng ating Panginoon. Now, clap your hands. Ang pag-ibig mo, todo sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadagkilain. Wala na sa'yo'y maihahangin. Ang ko'y iyong piliin. 1, 2, 3. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilan. Kapag sa'yo'y sumasabay. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, todo sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko, kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadagkilain. Wala na sa'yo'y may hahangin. Ang ko'y iyong piliin. 1, 2, 3. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilan. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilan. Kapag sa'yo'y sumasamba. Sige, sayawan mo ang ating Panginoon. Clap your hands. Now, everybody sing, ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadagkilain. Wala na sa'yo'y may hahangin. Ang ko'y Ikaw lamang. ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadagkilain. Wala na sa'yo'y may hahangin. Ang ko'y iyong piliin. 1, 2, 3. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasa, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ako ay mamasdan ang kalawakan. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili ko tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
piling mo. Kung may pagsubok man o kagigitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay sasang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. 1, 2, 3. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ngayon, kung tunay kang masaya sa piling ng ating Panginoon, sabay-sabay nating isigaw ang hallelujah at the count of 3. In 1, 2, 3. Hallelujah! Come on, may mas malakas pa dyan. 1, 2, 3. Hallelujah! Thank you, Jesus. Sige, palakpakan mo ang ating Panginoon. Come on, give the best na palakpak. Hallelujah, Father. Thank you so much, O God. Panginoon, napakasaya, O God, sa piling mo, Lord, O God. Napakasarap po, Lord, sa presensya mo, O God. Kaya't nagpapasalamat po kami, O God, na ginising niyo po kami upang dalhin dito, Lord. Sumamba, magpuri sa iyo, O God. Dakilain ang pangalan mo. Panginoon, sa pag-awit po namin, O God, I pray, O God, na ikaw lamang ang mapurihan sa mga buhay namin. Maitaas ang iyong pangalan, Panginoon. Come on, lift your hands. Let's worship Him. Ibinigay mo ang buhay mo, mo'y pinako doon sa
ako'y alay. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Ang pintuan ng puso ko'y iyong binuksan, dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan,
more time, church. Sing papuri. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, Hari ng buhay ko.
raise your hands. Yes. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. From the front to the back, raise your hands. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Come on, give your best. Yes. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Come on, church. Dakila ka. Yes. Lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Church, with all your voices, let's sing itataas. Itataas ang Thank you, Jesus. Palakpakan po natin na matindi ang ating Panginoon. Yan lang ba ibibigay mo? Ibigay mo yung best mo sa Panginoon. Always give your best to the Lord. From the front to the back, palakpakan mo na matindi ang Panginoon. Lord, sinasansala ko anumang klase ng Spirit, O Lord. Unbelief, doubt, worry, anxiety, depression. You don't belong in this place in the mighty name of Jesus. I speak strength right now in the mighty name of Jesus. I speak joy right now. I speak peace right now in the mighty name of Jesus. Oh, Holy Spirit. Sige, habang pinapalakpakan mo ang Panginoon, inaayos niya yung puso mo. Nawawala yung antok. Nawawala yung bigat. Nawawala yung alugumihanan because you are praising the Lord. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Sharababababababa. Oh, yalalalalalalala. Oh, Jesus. We enthrone you in this place, oh God. We magnify you in this place, oh God. Ikaw pong madakila. Ikaw ang maitaas. Ikaw ang makita, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Right now, bow your head and close your eyes. Let's all bow our heads and close our eyes. Father, Lord, we just want to honor you and praise you this morning, oh God. Lord, salamat po sa araw na ito, Lord. Salamat po sa napakayaman na umaga, Panginoon. Thank you for the rain, oh God. It signifies blessing, oh God. Lord, salamat po, Lord, sa araw na ito, Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, oh God. Lord, baguhin niyo po yung mga puso namin. At Lord, kung may pumunta po dito, mabigat ang kanyang nararamdaman, may iniisip na sobrang bigat, Panginoon, I pray that God will give you peace, that God will give you strength, that God will give you the decision in accordance to His will, oh God. Salamat po sa umagang ito, Lord. Salamat po sa ginawa niya sa mga puso't buhay namin. Thank you for this wonderful day. In
Jesus' name we pray. And all God's people would say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. Ay, napakahina naman ang palakpak na yan. Everybody say, thank you, Jesus. Yung mas may gana, no? Thank you, Jesus. Amen. Taas ang kamay. Sabihin sa kaliwat kanan, praise God, nagising ka. Amen. So bago po tayo umupo, no? Ang church vision natin is what? Loving God and loving people. Why don't you look for 5 people? Sabihin mo sa kanya, I love you, brother. I love you, sister. Wow. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, makakaupo muna po tayong sumandali as we now proceed to our communion. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wow. Pwede mo ulit ngitian yung katabi mo kasi nabitin ako. Sabi mo sa kanya, ang cute-cute mo today. Hallelujah. Whew. Sino po na-bless sa worship? Say amen. No? So now we now proceed to our Holy Communion. Ang communion po, ibig sabihin niya, pakikipag-isa, pakikipag-niig at pakikisama. No? Kaya nga, commune. In Greek word, it means koinonia. No? It means a fellowship or the Christian fellowship ng mga believers ni Jesus. It is an intimate spiritual communion, no? Na kailangan mong makiayon, maki-agree, at makisama. And we do this to remember the Lord Jesus Christ, the life of our Lord Jesus Christ. Ginagawa natin to kasi pinapaalalahanan natin ang mga sarili natin na may namatay sa krus para sa ating buhay. Remembrance is an important aspect of Christianity. Madali tayong makalimot, pero every month, once a month, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon kung ano yung ginawa niya sa ating mga buhay. We do this in remembrance of His goodness, greatness, love, and grace. No? As you prepare the elements, kailangan yung puso natin ay puno ng pagpapaalala sa kabutihan ng Panginoon. Sino po naniniwala that God is good? Say Amen. So as believers, we are encouraged and strengthened by remembering the faith and deeds of those who have gone before us. Even ang mga early church, even the 12 disciples did this to remember our Lord Jesus Christ. And it is a commandment that was given to Jesus Christ, or to them by our Lord Jesus Christ. Now, in this modern day church, we are to do the same. Kailangan gawin po natin itong pagpapaalala nito ng Holy Communion. Communion is to remember the Lord Jesus Christ and to share His sufferings and share as well His victories. Let our confidence be built in trusting God and His Word. Pwede po ba tayo ulit na tumayo sa presensya ng ating Panginoon? And can we put up the piece of bread? Buksan nyo na po yung binigay ng ushering team po sa inyo as we remember Jesus Christ. Thank you, Jesus. We remember 2,000 years ago that Jesus Christ came here in this world, died for our sins. He was beaten for our sins. And on the third day, He rose from the grave. He died for our sins, and He rose from the grave. 2,000 years ago, Jesus Christ came for you and for me. Kaya alalahanin mo yon, kapatid. Habang tinitingnan mo yan, tinapay na nasa harapan mo, that represents His body. In Luke chapter 22 says in verse 19, and He took the bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, this is my body given for you. Ibinigay para sa inyo. Do this in remembrance of me. Sa Tagalog, sa wikang Tagalog, pagkakuha niya ng tinapay, nagpasalamat siya, pinagputol-putol niya ito, at ibinigay sa kanila. Kanyang sinabing, ito ang aking katawan na ibinigay para sa iyo. Gawin ito, o nyo ito, sa pag-alaala sa akin. Let's pray. Father, thank you so much, O God, for the bread that was, the body that was shed, that was beaten for us to live, O God. Thank you, Lord, for dying on the cross for our sins. And Lord, yung katawan po na ito, Panginoon, ay sumisimbolo, Panginoon, ng katawan mo na nabugbog para sa aming lahat. Salamat po sa katawan na nagdusa na para sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, let's eat the bread. Thank you, Jesus. Can we raise the cup of juice, please?
As we remember Jesus, remember as well His blood that was shed for the remission of our sins. The blood signifies freedom. The blood signifies cleansing power, sanctifying power, healing power, and redemptive power or redemption power. In Hebrews chapter 9 verse 22 says, it says here that almost all things are cleansed with blood according to the law. And without shedding of the blood, there is no forgiveness or remission of our sins. Kapatid, ang dugo ni Kristo ang nagbura sa ating dugo, sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. That's why remember His blood that was shed for you. Ang sabi ng scholar, wala siyang itinira, binigay niya lahat para sa iyo at para sa akin. In Luke chapter 22 verse 20 says, in the same way after the supper He took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood which is poured out for you. Sa Tagalog, sa gayuding paraan, pagkatapos na makapaghupunan, kinuha niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na ibinuhos na para sa inyo. Let's pray. Father, thank you so much, oh God, for dying on the cross, shedding your blood for the remission of our sins. As we partake and drink from this cup, I pray that there will be healing, there will be restoration, there will be abundance in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, in Jesus' name. Let's drink from the cup. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. As Apostle Paul said, 1 Corinthians 11:26, as we end, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Sino po naniniwala na babalik po ang ating Panginoon? Say Amen. Kaya habang hindi pa po siya bumabalik, talagang aalalahanin po natin ang ginawa niya sa krus para sa ating mga kasalanan at sa ating mga buhay. And everybody say Amen. Let's raise our hands to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, as we declare that you are great, O God. You are great, O God. Salamat po. Thank you, Jesus. And let's sing, you're the name above all name. And you're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Why don't you give your best? You're the name above all name. And you're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Woo, hallelujah. Lord, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus Christ's name we pray. And all God's people will say, Amen and amen. Thank you, Lord. Bago ka umupo, sabihin mo ulit sa katabi mo, you look wonderful, you look great today. Ang pogi-pogi mo, ang ganda-ganda mo, lahat na ng maganda, sabihin mo sa Kanya, mukha kang mayaman ngayon, hallelujah. No, mukha lang, hallelujah. Pero i-claim mo yan in Jesus' name. Mayaman ka sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And everybody say, Amen. Hallelujah. Sige po, we may be seated in the presence of God. Thank you, Jesus. Of course, I just want to recognize the birthday celebrants this month of, ano na po ngayon, month? June. So ulit, last week, ginrit natin sila. At kung alam mo na June ang birthday mo, tayo ka at aawitan ka namin ulit ngayon. Sige, tayo po tayo. The month of June, wag po tayong mahiya. At awitin po natin sila. 1, 2, 3, go! Happy birthday! Tayo po tayo, yes! Tayo, sige! Happy birthday to you. Mas mabilis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you, Jesus. Of course, sige po, makakaupo na po tayo. Alam niyo na po kung sino yung maglilibre, no? Ayan po sila. Hallelujah.
Of course, tatanungin ko po, hindi ko po tayo magtatapos kung hindi ko po tatanungin sino po dumalo sa unang pagkakataon. Any first-timers in the house, please do stand and ma-recognize man lang po kayo. Sige po, tayo po tayo. At Capstone Community Church, palakpakan po natin sila. Thank you, Jesus. Welcome po tayo sa Capstone Community Church. So after the celebration, you will proceed to the pastor's office para ma-consolidate po tayo. And of course, I just want to recognize our business and my sister, president ng JC Capstone Steel and Trading. Nandyan po sila ngayon. Palakpakan po natin sila. Lahat po ng mga workers. Nag-team building po sila. And we are so blessed that you are here. Wow, welcome, welcome, welcome. Amen. Thank you, Jesus. So last Sunday, let's now go to the Word of God. So last Sunday, which is the last day of our Harvest Sunday, pinag-usapan po natin yung 7 I-Ams ni Jesus Christ. Pwede po ba nating sabihin yon sabay-sabay, yung 7 iyon? 1, 2, 3, go. Jesus is the bread of life. Jesus is the light of the world. Jesus is the door. Jesus is the good shepherd. Jesus is the resurrection and the life. Jesus is the way, the truth, and the life. And Jesus is the vine. Okay? So yung 7 ito, importante upang maunawaan niyo kung sino si Jesus sa buhay po ninyo. And everybody say, Amen. As we move forward in our relationship with God this morning, I'm going to discuss on a subject that I entitled, The Right Way to Fight Your Battles. The right way to fight your battles. Sa Tagalog, ang tamang paraan upang labanan ang iyong mga laban. Sino po dito na magiging honest sa akin na lumalaban siya na napakatinding laban ng buhay? Taas mo ang kamay mo. Sige, huwag ka mahiya. Yan, iwagayway mo. Hallelujah. Pakita mo sa Panginoon na may laban ka. Hallelujah. Mapa sa pamilya, sa finances, sa pag-aaral. Pero tandaan mo yung katabi mo, hindi mo kaawa yan. And everybody say amen. No? Hindi mo kaawa yan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi kita kaaway, kapatid. Amen. Tayo lahat ay dumadaan ng laban sa buhay. And everybody say, Amen. Yan ang katotohanan, no? Kasi buhay ka. Again, sabihin mo, confirm mo sa katabi mo, buhay ka kasi, kapatid. Sino pong tulog? Magsabi ng amen. Wala pong tulog. Hallelujah. Gising ka, kapatid. Sabihin mo sa kanya, gising ka, kapatid. Hallelujah. May nahuli ako. Hallelujah. No? Thank you, Jesus. At may pinanood akong isang pelikula, no? Ang sabi niya, life is a battlefield. And I agree, no? Ang buhay, habang nabubuhay ka, ay puno ng laban. Remember the cycle of life. Punta tayo sa siyensya o sa science, no? When we go to the science or the field of science, bago tayo lumabas sa at sinapupunan ng ating ina, of course, we know the process, okay? No, the cycle of life. Si egg cell, isa lang yan, and thousands of sperm cell, nag-meet yan, no? At nung nag-meet yan, isa lang ang nagwagi sa sperm cell na yan. Kaya kapatid, ikaw ang nanalo. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations kapatid, ikaw ang nanalo. Amen? Doon pa lang. No, sa paglikha sa atin, lumaban ka na, kapatid. Kaya sabihin mo ulit, congratulations, kapatid, nanalo ka. You already fought the great fight to be alive. Amen. And I've realized, no, nung buo na itong si sperm cell at si egg cell, of course, fetus na yan, lalabas na yan. No? It is a cycle of life. At 9 months tayong kinarga sa sinapupunan ng ating nanay, ipinaglaban niya tayo. Lumaban po tayo doon. When we were inside the belly of our mothers, you already fought the battle to survive naman. You have fought and you have survived. 9 months po tayong ipinaglaban ng ating mga nanay. Kaya yung mga nanay dito, we appreciate you, we love you. Palakpakan po natin ang mga nanay in the house. Kung wala nanay mo, wala ka. Amen po. And I've realized we were born to fight. You are a fighter. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sabihin sa kaliwat kanan, fighter ka, kapatid. Huwag ka lang ghost fighter, no? Fighter ka lang. Hallelujah. So fight means, in metamorphical meaning, figurative meaning, it means, wala dyan, to contend against opposition and temptation. Yan ang ibig sabihin ng fight na gusto kong pag-aralan natin sa umagang ito, yung makipaglaban tayo sa buhay against opposition and temptation. Now, punta tayo ngayon, biblical naman tayo, pundasyonan ko ho kayo. The Bible, no, the Bible is a powerful book. The book of life. The book of instruction. Historical book po iyan. And this book will change your life. Kung hindi pa nagbabago ang buhay mo, ito ang solusyon. Magbasa ka ng Bible with humility in your heart.
And did you know that this Bible is also a bloody book? Puno ng gera ito, puno ng laban ho ito. At pag binabasa mo ito, makikita mo from the Old Testament up to the New Testament, puno ng laban. Let me give you an example. Di ba? Nakipaglaban si Joshua over territory sa Joshua chapter 10 verse 42. Ipinaglaban ng Diyos yung territory na mamana nila. Over nation, pinag-aawayan yan. Kung babasahin mo ang Old Testament, Northern Kingdom and the Southern Kingdom na hati ang 12 tribes of Israel, 10 verses 2. Nanalo ang dalawa, si Judah at si tribe of Benjamin. Nag-aaway yan. Bloody book. Gera ho ang pinag-uusapan at buhay pinag-uusapan natin dyan. Pinag-aawayan din, battle ng kingdoms, ng kings. And in the New Testament, no, killing of the saints, pinatay ang mga unang Kristiyano. Kaya blessed na ho tayo and everybody say, Amen. No, wala nang pumapatay sa atin dahil sa pananampalataya natin. The persecuting of the disciples. And when Jesus waged war against sin, anong sinabi ng Bible? Lahat ng dugo na nasa kanya ay lumabas. This is a bloody book. When Jesus waged war against sin, He was victorious. At sa darating na second coming ni Jesus, sa eschatology, study of end times, sa pagwawakas ng sanlibutan, ang sabi ng Revelation chapter 19, basahin mo yon, He will wage war against Satan. Kaya puno ng laban itong action, yung Bible na ito. But my point is, as Christian, we are here to fight. Because fight and battle is in the Bible. Pero ang tanong ngayon, ano ba dapat nating ipaglaban? Yan ang magandang tanong. What are we fighting for? Our text this morning in 1 Timothy chapter 6 verse 12 says, fight the good fight of the faith in the conflict with evil. Take hold of the eternal life to which you were called and for which you made the good confession of faith in the presence of many witnesses. Sa Tagalog, ito po sinasabi. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ipaglaban mo. Okay. Wait lang. Sabay-sabay ho tayo. 1, 2, 3, go. Yes. Fight the good fight of the faith. Ipaglaban mo daw yung iyong pananampalataya. At kung may ipaglalaban ka, kapatid, no, praise God, ipinaglalaban mo ang pamilya mo, pero kung ipinaglalaban mo, o yung tamang dapat mong ipaglaban, ay yung pananampalataya mo kay Jesucristo. And everybody say, Amen. Kung may ilalaban ka sa buhay, ipaglaban mo ang pananampalataya mo kay Jesus Christ. Kasi mabuti siya, iniligtas ka niya, no, dahil pinawalang sala kanya, He justified you. At ang konteksto ng 1 Timothy nito, si Paul, nag-aabiso na kay Timoteo kasi kukunin na siya, papatay na siya, no? And in this last chapter, in chapter 6, no, Paul was saying to Timothy kasi para naging anak na ni Paul si Timothy, kaya sabi niya, son of faith, no? And sabi niya, man of God. Kasi magpapastor na sa Timoteo at inibusuan siya ni Paul, ito yung gagawin mo. In-explain niya kay Paul na magpatuloy ka, lumaban ka sa iyong pananampalataya. Kasi nasa Roman Empire sila, no? Under the exile of the Roman Empire, the first century. Kaya nga alam ni Paul, ang hirap ng ministeryo. Kaya sinabi niya kay Timothy, huwag kang susuko, ipaglaban mong pananampalataya mo. Palakpakan naman natin ang Panginoon siya. Thank you, Jesus. Kaya tayo ngayon ay sinasabihan ng Panginoon na lumaban ka sa iyong pananampalataya. Fight the good fight of the faith. It means to persevere in your faith, resist temptations, and choose to follow God's will despite of challenges. Yes, lahat tayo may pinagdadaanan. Hindi porke tinanggap mo si Jesus, bed of roses ng buhay mo. Talagang marami kang pagdadaan para mapatunayan na tunay ang pananampalatayang yan. And everybody say, Amen. And fighting is twofold, physical and spiritual. Nakikipaglaban ka sa trabaho, nakikipaglaban ka sa health mo, sa finances mo. At sa spiritual naman, nakikipaglaban ka sa depression, sa sadness, sa mga temptation ng sanlibutang ito. Inward battle ang tawag dyan. Because you know what, why church? We have one common enemy and that is Satan. Kung may kaaway ka, hindi yang katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi kita kalaban. Amen. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, nakamagtampo. Hallelujah. Di natin kalaban ang isa't isa. And everybody say amen.
Ang kalaban natin is si Satanas. We all know the first fight in the Bible in Genesis chapter 3, no? Na ang unang laban sa Garden of Eden. Natalo ho tayo doon. Kasi kinain nila Adan at Eva ang prutas na pinagbabawal na kainin ng Diyos. The fruit of the knowledge of the good and evil, natalo ho tayo. Nakinig kasi sila kay serpent or kay Satan. And many people today are losing the fight because they keep on listening to the enemy. Hanggang dyan ka na lang, mahirap ka lang, wala kang patutunguhan. Well, yan, kaaway mo yan, magalit ka. Yan, patuloy tayong natatalo sa buhay. We listen to the enemy rather than God. And Satan's chief weapon is lies, kasinungalingan. Kaya huwag kang makikinig sa kasinungalingan na sinasabi ni Satanas. If he can convince us to doubt God's word, He will weaken our foundation in faith to our God. So in order for us to win the physical, we must first win in the spiritual. Sa dami pong nangyayari ngayon, poverty, corruption, and so forth and so on, tayong mga Kristiyano kailangan lumaban. But now the question now is, how will a Christian fight the right way? Number 1, pray with faith. Sabihin naman natin sabay-sabay, pray with faith. 1, 2, 3, go. Pray with faith. Again, pray with faith. Pag mananalangin ka, lagyan mo ng pananampalataya. And as a follower of Jesus Christ, nagkaroon tayo ng relationship sa Lord. Kaya ang pagiging born again, hindi yan relihiyon. It is a life changed by Jesus Christ. Tinanggap mo siya sa puso mo. Ngayon, nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya. At ang unang inayos ng Diyos sa iyo ay yung panalangin mo, yung communication mo sa Diyos. Kasi dati hindi mo naman siya kinakausap eh. Pero yun aayusin ng Panginoon nung tinanggap mo na si Jesus. Ituturo ng Holy Spirit sa iyo kung paano manalangin. Pero pag nananalangin ka na, lagyan mo naman ng pananampalataya. Faith in Hebrew means pistis. It means a complete trust and it means faithfulness. Kaya pag nananalangin ka, lagyan mo ng pananampalataya, kumpletong pagtitiwala, because we pray resignation prayers. Lord, pagalingin mo ko. Pero Lord, kaya mo ba? Kaya ng Panginoon. Pag sinabi ng Lord, gagawin niya, kaya niya, according to His will. And everybody say, Amen. Kung sinabi niya, ang pamilya mo ay maglilingkod sa iyo o sa Panginoon, gagawin niya. As for me and my house, we will serve the Lord. Kaya yung pistis dito, may katapatan ka rin. Magpapatuloy ka. Ito rin ay prutas ng banal na spirito, di ba? Faithfulness. Kaya tandaan mo, nung tinanggap mo na si Lord, na nagumpay ka na, you are already victorious. And maybe you came here for the first time, hindi mo pa maunawaan si Pastor, praise God, naririnig mo to. When you receive the Lord Jesus Christ, mananagumpay na tayo. We are already victorious. Why don't you confirm that in your neighbor? Sabihin mo sa kanya, victorious ka na, kapatid. Amen? Victorious na ho tayo when we receive the Lord Jesus Christ. We are not fighting not to victory, but from victory. Mananagumpay na tayo sa ating Panginoon. When you pray, claim it. Tutugon ng Diyos, sasagot ang Diyos, hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Kaya pag nanalangin ka, intentional. May tamang motibo at nananalangin ka na nakaayon sa salita ng Diyos. James 5:16 said, the prayer of a righteous person is what? Powerful and effective. Righteousness means alignment, no? Alignment to God's will. Inayos siya kasi yung puso mo, Ezekiel. No, I will give you a new heart. I will remove your stony, stubborn heart, and I will give you a heart of flesh. Nung tinanggap mo na si Lord, nagkakaroon ka na ng matinding righteousness. Ang righteousness, hindi nakikita sa kasuotan yan. Hindi nakikita sa looks yan. Nakikita yan sa loob. Si Jesus Christ dapat ang nandyan. Itinatawag natin yan na imputed righteousness. Dahil sa kabanalan ni Jesus, nung tinanggap mo siya, namana mo yan sa Kanya. Kaya yung katabi mo, banal ho yan. And everybody say, Amen. Matuwid yan. Kaya pag nanalangin ng matuwid na taon, sabi dito, it will be what? Powerful and effective. Pero ang tanong, nananalangin ka ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, manalangin na tayo, kapatid. Hallelujah. Yung iba, ayaw magsalita. Sabihin mo sa kanya, with conviction in your face, sabihin mo sa kanya, manalangin na tayo, kapatid. Yan. Hallelujah. Kaya wala ka, hindi ka naghihingi, sabi ng Biblia, di ba? Wala ka kasi hindi ka naghihingi. At yung prayer, weapon mo yan. Sandata mo yan. Your first line of offense and your first line of defense is prayer. Pag tinetempt ka na ni Satanas, manalangin ka na.
Amen. Pagka may gusto kang mangyari sa buhay mo, manalangin ka na. 2 Corinthians 10:14 or 4 said, "For the weapons of our warfare," warfare means engagement in war, "are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds." So ang sabi ni Apostle Paul, ang sandata namin sa Tagalog, pakibasa natin, 1, 2, 3, go. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbagsak ng mga kuta. Kaya kahit may baril ka, kahit may basuka ka, kahit may tangke ka, ang paglaban pa rin natin na higit dahil sa mga yon ay ang panalangin na galing sa Panginoon. And everybody say, Amen. Palakpakan naman natin ang Diyos dyan. Thank you, Jesus. No, nakakalimutan kasi natin yan eh. No, nananalangin naman ako, sasabihin mo, pero mas manalangin ka. Weapon in the dictionary means a thing that produces result. If you want a result-oriented life, pray. Na-realize ko, no, sa aking journey with God for 12 years now in the ministry, until today, tinuturuan ako ng Diyos na manalangin. Dapat pala nananalangin tayo 24/7. Why? Kasi ang kalaban 24/7 din siyang ginigera ka. Patuloy siya nag-i-input ng mga negative thoughts sa puso mo, sa buhay mo, sa isip mo. 24/7 kang gustong labanan ni Satanas. Sa pamilya mo, sa finances mo, sa ministry na to, sa personal life mo, 24/7 kanyang ginagera. Kaya natutunan ko ho, mga kapatid, lately, as your pastor, if not pastor, as a follower of Jesus, kailangan po tayong manalangin. I call that God consciousness. Everybody say God consciousness. No? Every time we wake up 24/7, no? Pag gumigising ka na, iniisip mo na lagi ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, never stop praying. Kaya si Paul sabi niya rin, Ephesians chapter 4, verse 27, and don't give the devil a chance. Next slide. And don't give the devil a chance. Even in Ephesians chapter 5, verse 16, making the best use of the time because the days are evil. Wala ba dyan? Tingnan natin. No, Ephesians chapter 4, verse 27, and don't give the devil a chance. As Jesus said, Matthew 26, sige, next slide na tayo, hallelujah. Jesus tells His disciple, ito yung sandata nyo, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Sino yung pumunta dito na tinamad siya dahil umuulan, sarap matulog. Pero kapatid, dahil nanalangin ka, nandito ka, answered prayer ka, nanalangin ka, nandito ka, nireceive mo ang salita ng Diyos, may answered prayer ka ngayon, inilaban mo ang pag-church mo, kaya nga answered prayer ka. Sabi mo sa katabi mo, answered prayer ka. Nakanyaman matudtod po, patse, mumura, hallelujah. Nakadikit tayo sa ating mga kama, but praise God, dahil nananalangin tayo, dinala tayo ng Panginoon dito. Kaya nga sabi ng Luke chapter 22 verse 46, why are you sleeping? Sabi niya sa mga disciples niya, get up and pray so that you will not fall into temptation. Jesus was teaching His disciples to pray always and to always pray. Because ako naniniwala ako, a prayerful Christian is a powerful Christian. A praying church is a powerful church. Because prayers with faith produces big results and victory. Sinong gusto ng katagumpayan dito sa buhay habang nabubuhay siya? Taas ang kamay. No? Taas mong kamay mo. Lord, I pray victory right now. I pray for healing right now. At paglabas po namin dito, Lord, may mga answered prayers kami in the mighty name of Jesus. Prayers combined with faith generate significant outcomes. Pag nananalangin ka, lagyan mo ng pananampalataya, maniwala ka. Kung nananalangin ka, madadala mo ang pamilya mo, madadala mo sila. And everybody say, Amen. Kung nananalangin ka, magiging successful ang business mo, maniwala ka, magtiwala ka. At kung nananalangin ka na makakagraduate ka with high honors, with flying honors, no, hallelujah. Pero mga kabataan, mag-aral din kayo. Amen po? Ang nananalangin, may ginagawa. Amen? When you pray, you will work for it. No? And let me give you an example. People who prayed, no, in the Old Testament, and God answered their prayers. Mabilis lang to. Next slide. Ayan sila Daniel. When Daniel prayed sa kanyang nation to restore that nation, it happened. Hezekiah, no?
nabantaan siya na may terminal disease, mamamatay na siya. Anong ginamit niyang sandata? Panalangin. Lumuhod siya sa Panginoon, nanalangin siya. Si Jabez, curse ang buhay niya. Pero nung nanalangin siya, Lord, alisin mo yung curse sa buhay ko, alisin mo yung pain sa buhay ko, i-bless mo ko at expand my territory. How about this, si Elijah, nung drought sa kanila, nanalangin siya ng ulan, umulan. Si Solomon, nanalangin siya ng wisdom, binigyan siya ng wisdom. Si Isaiah, when he prayed for his nation, nangyari po yun. Church, listen, according to Dr. Charles Stanley, fight all your battles on your knees and you will win every time. Sinong gustong manalo? Say amen. No? Start ka na sa bahay mo, lumuhod ka, manalangin ka sa Panginoon. Pangalawa, how will a Christian fight the right way? Second, worship by faith. Pakibasa nga ho natin na mas malakas. 1, 2, 3, go. Worship by faith. Again, worship by faith. Anong number 1? Pray with faith. Worship by faith. Our identity is to be a worshiper. Bago ka maging leader, bago ka maging boss, bago ka maging engineer, architect, ano man yan, lawyer, doctor, bago ka man maging estudyante, dapat alam mo yung identity mo, worshiper ka. Because worshiper means worship, no? We give the worthiness, bigyan natin ng halaga ang Diyos. That's why when we worship the Lord through singing of the songs, di ba? Tinataas natin ang kamay natin kasi nauunawaan natin kung sino si Jesus sa buhay natin. Kaya yung mga first-timer, makikita mo yan, hindi nag-worship, nagmamasid yan. Kasi hindi pala nila kilala ang Panginoon. You cannot worship God that you don't know. That's why us as Christians, no napatibay sa Word of God ang ating paniniwala sa Diyos. That's why when we come here, we raise our hands to God as a sign of surrender, as a sign of worship. Kasi binibigay natin ang halaga sa Diyos. Ang pagtaas mo ng kamay, hindi yan sa katabi mo, hindi yan sa pastor, hindi yan sa worship leader. Ang pagtaas mo ng kamay na yan, pag-awit mo sa Diyos po yan. And whenever you declare something to God, and it is actually you are stating your faith with God. And everybody say, Amen. Kaya mamaya pag magpupuri ka, itaas mo, iunat mo yung mga kamay mo kasi binibigyan natin ng halaga ang ating Panginoon. We are created and made for worship. No? Sabi nga ni Jonah chapter 1 verse 9, bago siya maging preacher, ang sabi niya, he answered, I am a Hebrew and I worship the Lord. Imagine this, no? No, binigay niya yung identity niya o pinakita niya o sinabi niya yung identity na Hebreo siya at siya ay mananamba ng Diyos. The God of heaven who made the sea and the dry land. Romans chapter 15 verse 7 said, accept one another then, just Christ accepted you in order to bring praise to God. Kaya pala nung tinanggap natin ng Panginoon, inayos niya yung communication natin sa Diyos at inayos niya yung expression natin ng pag-ibig natin sa Kanya. And that is by worship. And I've realized, ba't kaya sinabi nila Jonah to at ine-encourage tayo ni Paul na maging worshiper tayo? Because we know, or they know, that whenever there is worship, the presence of God will come down. Sino pong naniniwala pag nandyan ang worship, nag-worship ang mga tao, bumababa ang presensya ng Diyos? Say amen. At kung naniniwala ka dyan, palakpakan mo ang Panginoon. Thank you, Jesus. Kahit ang palakpak na yan sa Panginoon ho yan, hindi sa akin yan. Thank you, Jesus. When a church has a passion for worship, it redirects its purpose, brings their life back to order. It reignites their fire inside. Nagkakaroon ng direction, nagpo-produce ng victory sa buhay mo. Pag andyan ang pagsamba, bumababa ang kanyang presensya. Kaya nga nung nandun ang presence ng Lord, sila Jehoshaphat ay nanalo. No, did you know Jehoshaphat in the Bible won the battle without any physical weapon? Ang ginamit niya ho is what? Worship. 2 Chronicles 20 verse 15 said, Jahaziel said, listen to me, King Jehoshaphat. Sabi niya, and everyone living in Judah and Jerusalem. The Lord says this to you. Don't what? Don't be afraid. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot, kapatid. Mas malakas, huwag kang matakot, kapatid. Don't be afraid or worry about this large army. Kasi tatlong malalaking bayan, they were against this nation, the tribe of Judah. At yung tribe of Judah, napakaliit lang ho nito. Because the battle is not yours, but the battle, it is God's battle. The battle is the Lord's. Kaya nga sabi niya, don't worry because, next slide, because the Lord is with you. So go out and to stand against this
those people tomorrow, Jehoshaphat, what? Anong sabi ng Bible? Bowed with his face to the ground. Bowing means worship, no? And all the people of Judah and Jerusalem bowed down before the Lord. And what? And worship him. And then the Levites from the Kota family and the Korah family stood up to praise the Lord, the God of Israel, and they sang very loudly. Kaya pag nagwo-worship ka, kapatid, no? Ang Diyos ang kikilos, hindi na ikaw. Ang Diyos ang kikilos. And everybody say, Amen. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Pag may pinagdadaanan ng si Pastor, yan lagi inaaway niya, no? Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Awitin po natin, bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Lahat ay posible. Lahat ay posible sa'yo. Lahat ay posible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Lahat ay posible sa'yo. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sabihin sa kaliwat kanan, lahat ay posible sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At anong nangyari? Nung nagpuri sila, tatlong malalaking bayan sila mismo nag-away. Kaya mga kapatid, let me ask you a question. Nangangamba ka ba? Magpuri ka na. May pinagdadaanan ka ba? Magpuri ka na. May sakit ka ba? Magpuri ka na. May nangaaway sa'yo? Palakasin mo yung sound system mo, magpuri ka na, hallelujah. Labanan mo yung, ano ba tawag doon? Yung videoke nila, hallelujah. Lakasan mo, mag-videoke ka rin ng worship songs sa tahanan mo, hallelujah. Malungkot ka ba? Magpuri ka, hallelujah. Feeling mo ikaw mag-isa, magpuri ka. May pinapagawa ang Diyos, hindi mo kaya, magpuri ka. Bago ka lumabas ng bahay, sa sasakyan mo, magpuri ka. And everybody say, Amen. Nawawala yung bigat, nawawala yung lungkot, nawawala yung mga alugumihanan na yan pagka tayo'y nagpupuri sa Diyos. Actually, si Jesus, ginamit niya ang salitang worship na panglaban kay Satanas. Matthew 4:10 said, Then Jesus said to Satan, Begone, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Kaya pagka inaatake ka na ng mga anong spirito sa kaisipan mo, magpuri ka na. Because worship kills depression, fear, worry, and anxiety. Pag ikaw ay natatakot, magpuri ka na. Pag na-feel mo na depressed ka na, magpuri ka na. No, pagka nangangamba ka na, magpuri ka na. At pagka may iniisip ka na sobrang dami mong iniisip, magpuri ka na. No? Remember when Saul, no, was tormented by the spirit of tormention. Anong sabi ng Bible? David played the harp, nagpuri siya. At the tormenting spirit went out. Kaya pagka nagpupuri tayo sa mga tahanan natin, sa mga alone time natin sa Lord, no, bumababa ang presensya niya. Namamatay yung takot, namamatay yung lungkot, namamatay yung mga alagumihanan na yan. And everybody say, Amen. Sino na may natututunan? Say Amen. No? So ngayon ang tanong, Pastor, kailan ba ako kailangan magpuri sa Diyos? Na-engage natin ang buhay ni David. Psalm 119, verse 164. It says here, anong sabi? 7 times a day I do give you praise. Because of your what? Upright decision. Ilang beses daw sa isang araw? 7 times a day. Kaya sa mga mukha nyo, mukhang yung once a day lang, hindi mo pa kaya. Kaya lagi kang talo sa buhay. Tingnan mo ang katabi mo, kung malungkot pa yan, hallelujah. Tusukin mo na, kapatid. Hindi, biro lang. Sabihin mo sa kanya, kapatid, kapatid, mag-worship ka na. Ulitin mo, kapatid, tusukin mo ang bilbil niya, mag-worship ka na. Amen.
Anong sabi ng Bible? 7 times a day. Yan ang gauge. Ay, yung panalangin, Pastor, 1 hour ang minimum. Ang sabi nga ni Jesus kay Peter, kahit man lang ba isang oras, hindi ka makapanalangin, sabi niya. Si Daniel nga, 3 times a day eh. Di ba ho? Kaya lahat tayo dito ay bagsak doon. Pero kung gusto mo managumpay sa buhay, lumaban ng tama, magpuri ka na. Ngayon pa lang, magpuri ka na. Paglabas mo dito, magpuri ka. Sa tahanan mo, magpuri ka. No, habang nagmamaneho ka, magpuri ka. Lahat ng ginagawa mo, magpuri ka. Sabi ng Tagalog, araw-araw, 7 beses akong, nagpapasalamat. Kaya pansinin mo, pag hindi ka nagpasalamat sa isang araw, ang bigat na ng buhay mo, ang bigat na ng katawan mo. Kaya nga ito, 7 beses dapat. Yan ang gauge. Lord, thank you. Lord, thank you. Lord, thank you. Wala tayong sawang magpapasalamat sa Panginoon. No wonder why David was so successful and won all his dealings because everything he does is through praise and worship. Pag may problema na siya, magpupuri na siya. Pag may gustong patapos ang community niya, magpupuri na siya. Mabilis na lamang ho ako. Church, listen. The word is the revelation. Worship is the expression. When you know the Word of God, nag-reveal yan sa'yo, ma-e-express mo sa pagtaas mo ng kamay, sa pag-iyak mo, sa pagtalon mo, ang papurit pagsamba sa Diyos. Ipinapahayag mo kasi ang kabutihan ng Diyos. Kaya huwag kayong mahihiya pagka itataas mong kamay mo. Huwag kang mahiya pag pinapalukso ka ng Panginoon kasi may ginagawa siya sa mga buhay at puso natin. Amen po ba? No? Kaya yung pagtaas mo ng kamay ng ganyan, itaas mo. Try natin. Yan, sige, itaas mo. Hallelujah. Taas mo. Hallelujah. Yan. Di ba ang sarap? Amen! Hallelujah. Ipahayag natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Bakit? May blessing din ho. Sige bro, dito na. Exodus 23 verse 25, worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. I will take away what? Sickness from among you. Awitin natin yung My King na Tagalog version. No? I will take away sickness from among you. Ngayon, tanungin ko ho kayo, may sakit ka ba ngayon? Ang sabi ng Bible, worship the Lord your God. John 9:31b said, but if anyone is a worshiper of God and does His will, ano sabi ng Bible? God listens to him. Palakpakan nyo naman ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Bigay mo yung the best na palakpak mo lagi sa Panginoon. Number 1, paano lumaban ng tama ang isang Kristiyano? Pray with faith, worship by faith, and lastly, live by faith. Sabi nga ng faith, it means pistis in Hebrew, which means faith, complete trust, and faithfulness. Church, tingnan niyo ho ako. Ang tunay na Kristiyano na gustong magtagumpay sa buhay, nagpapatuloy po yan. Lahat ng laban, haharapin mo, pero huwag kang hihinto. Sayang naman ang sinimulan mong relasyon sa Panginoon. Pero kung gusto mong managumpay at magpatuloy ang katagumpayan sa buhay mo, tuloy-tuloy ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy ka lang. Hallelujah. Huwag kang hihinto. Mabigat ang pagising mo sa umaga. Lalaban ako kasi kasama ko ang Panginoon. I will live by faith and not by my sight. Romans 1:17 said, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous man shall live by faith. So anong mindset ng mga taong nagli-live by faith? They remember that the Lord is in control. Pagka nagli-live by faith ka, hindi mo na alintana yung mga sitwasyon sa buhay mo kasi alam mo, kontrolado na yan ng ating Panginoon. God is sovereign. He is in control. At yung mga nagli-live by faith, they trust in God's promises and they surrender everything unto Him. Church, listen as I end. As a born-again Christian, no? Born again, it is an expression, it means born from above. Ibig sabihin, nung tinanggap natin ng Panginoon, sabi nga ng Bible, you must be born again, sabi ni Jesus, so that the kingdom of God, so that you can come in the kingdom of God. Kaya kung hindi ka na born again, di mo mauunawaan yung faith na sinasabi dito. Matitingnan mo yung relihiyon mo Pero when you became born again, the Holy Spirit will transform you, will sanctify you,
will regenerate you. Doon maunawaan mo, napakabuti ng Panginoon. At yung faith na yan bubukas. At kaya nga born again siya. It is not religion. It is a life changed by Jesus Christ. Kaya ngayon yung mindset mo, no, born from above na. Ang mindset mo ay nasa taas na. Kaya nga sabi ni Paul, Colossians 3:2 says, no, think about the things of heaven or things from above, not on earthly things. Alam nyo, na-realize ko nung na-born again dapat tayo, o kung gusto mong ma-born again, o kung alam mong born again ka, iniisip mo lagi ang Diyos. When you go to school, you think about God. When sa bahay ka, you think about God. Nasa trabaho ka, you think about God. Nasa bakasyon ka man, you think about God. Nagmamaneho ka, iniisip mo ang Diyos. May break time ka, you think about God. Yun ang totoong living by faith. Hindi lang ho pag Sunday yan, pag Saturday, pag Tuesday, no. Pag cell group, doon ka lang born again, no. Every day of your life, think about God. Because the manifestation of the promise is measured by your faithfulness with Him. Kung gusto mong magtagumpay, makita yung mga pangako ng Diyos, magpatuloy ka. Huwag kang hihinto. Labanan mo kung ano man ang pinapalaban sa iyo ng Panginoon. Alam mo na ang sekreto. Now, let me ask you a question. Handa ka na bang lumaban sa buhay? Taas mo ang kamay mo kung handa ka na. Hallelujah. Thank you for those hands. At kung handa ka na, ano yung 1 point? Pray with faith. Pangalawa, worship by faith. And lastly, live by faith. Manalangin ng may pananampalataya, magpuri sa pananampalataya, at mabuhay sa pananampalataya. Let us pray. Thank you, Jesus. Can we clap our hands to the Lord? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Yung the best na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Can we all stand? Tayo po lahat ay tatayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. I want you to raise your hands right now as a sign of surrender. Lord, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa narinig namin, Panginoon. This is the right way of us, Christians, na lalaban sa buhay. This is the right way to fight our battles in life. Lord, a-apply po namin, Panginoon, ang 3 puntos na to. At ang dalangin ko habang nakataas ang aming mga kamay, pagpalain niyo po yung mga puso namin, at mga espiritu namin. As we sing this song of worship, bless our hearts. We will give our best to you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ibigay mo ang buhay mo. Yes. Ika'y pinako doon sa krus. Ako'y pinatawad ng iyong hawat biyaya. Raise your hands right now. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat, buhay ko'y ialay. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Yes. Pintuan ang puso ko'y iyong binuksan, dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli, papuri sa kataas-taasan. Worship the Lord. Yes. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus,
Worship by faith. Yes! Raise your hands. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay Magpuri ka! sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Papuri sa kataas-taasan. Yes! Papuri sa tagapagligtas. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan. Fill this place with worship. Papuri Yes! sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari lahat. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari Papuri, ng yes. buhay ko. Papuri sa kataas-taasan. Raise your hands, church. Yes! Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng With all your voices. buhay ko. Papuri. Sa kataas-taasan. Yes! Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari For the last time. Papuri. sa kataas-taasan. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng Now we will pray with faith. Let us apply the word. Why don't you hold hands together? If hindi ka komportable sa balikat ng katabi mo ngayon, I want us to bow our heads and close our eyes as we pray in tongues, as we pray in words, as we pray with understanding. Huwag kang mailang, kapatid. You are in the right place.
Yes, pray in tongues. Sharabahande yarabakande yaraba. Manalangin tayo ng may pananampalataya. Lord, I declare right now, Sharabahande yaraba, no worries will enter into your family in the mighty name of Jesus. No depression, no sickness, no virus shall enter into your bodies in the mighty name of Jesus. At yung katabi mo, magagamit yan ng Diyos. Lord, touch every heart. Yarabakande yarabi, kata yaraba, shande yaraba. Lord, we are gonna pray. Lord, sige, pray. Yaraba, shande yaraba. Yes, yarabakande yaraba. Kung hindi ka pa nakakapag-dance, pray in words. Pray with understanding. Magpasalamat ka sa Panginoon. Itinawid ka niya. Binago niya ang buhay mo. Lord, I speak fire right now. I speak healing right now. I speak deliverance right now. I speak deliverance right now. Yarabababa. I speak salvation, O God. Lord, yung mga nanlalambot ng hihina, palakasin mo sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Huwag kang makinig sa diablo na hanggang diyan ka na lang. Hindi. You are, oh, hallelujah, you are a son and a daughter. You are a child of God. Lumaban ka. Ipaglaban mo ang pananampalataya. Oh, fight the good fight of the faith. Shakrabahanda yarebebebebebe. Sharabahanda yaraba. Sige, pag-pray natin yung pamilya nyo. Lord, oh, pag panalangin namin ang aming mga anak, ang aming mga parents, ang aming mga tatay, nanay, Panginoon, kamag-anak, kapatid, Panginoon. Lord, katagpuin niyo po sila. Ipaglaban niyo po sila. Ma-born again po sila, O God. Makita nila yung kung paano kakabuti, Panginoon. Kung paano mo pinabago ang puso ng tao. Sige, 1 minute, pray in tongues. Lakasan mo para hindi ka makatulog. Sharababababababa. Sharabababa. Answered prayer will be with. Oh, yarabakande yaraba. Answered prayer is there waiting for you. Yarabakande yaraba. Paglabas mo dito, lumakas ka. Paglabas mo dito, may answered prayer ka. Paglabas mo dito, pinagpala ka na. Hallelujah. Sharabahande yarebekande yarabakande yaraba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, palakpakan mo ang Panginoon. Yung the best ng palakpak sa Panginoon. Thank you, Lord. Sige, yung the best. Yes. Oh. Yes. Yes. 10 seconds. Come on, palakpakan mo ang Panginoon. At sa panghuli, oh, hallelujah. Sisigaw natin ang pangalang Jesus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jesus! Ay, napakahina. 1, 2, 3. Jesus! Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Can we say this? Thank you, Jesus. Amen. Taas ang kamay. Sabihin sa kaliwat kanan, lalo kang bumata, kapatid. Makakaupo na po tayo. Let's be seated in the presence of God. May I call on Sister Amy for our tithes and love offering. Thank you. Good morning po. Our verse for today po ay karugtong lang nung ating verse ngayon. It's from 1 Timothy 6:18 to 19. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Sabi po dito, in Tagalog po kasi sinasabi na gumawa tayo ng mabuti, magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Imagine nyo na lang po, no? Kung nagbe-bless si God at yung palad natin nakaganito lang. Di po ba? Sinabi niya bukas palad. Pag nag-shower siya ng blessings, siyempre, tayo po sasalo tayo. So kung bukas palad po tayong nagbibigay, ito pong palad natin, i-fill din ni Lord ng lahat ng blessings na ninanais natin sa buhay natin. Hindi po ba? Kaya po maging mabuting tao tayo, mapagbigay po tayo, at ganoon din po, babalik yan sa atin, hindi lamang po sa atin, kundi sa mga henerasyon na darating pa sa pamilya natin. Let us pray. Lord, thank you for giving us the opportunity to bless others, O God, for being a blessing also.
Lord, tulungan niyo kaming maging bukas palad sa lahat ng bagay, hindi lamang sa pagbibigay, kundi sa pagtulong, O Lord, sa kapwa namin. Maraming salamat sa araw-araw na biyaya niyo, O God. We pray all this in Jesus' name. Amen. Hi, church. Here are some announcements you wouldn't want to miss. Prayer Works online every Tuesday, 6 a.m. via Zoom. On-site Prayer Works Saturdays, 6 a.m. New here at church, you're at the right community. Come and join the cell group. We have the right age group that is best for you. Youth Ignite today after the celebration. First time here at church? Make sure to swing by the pastor's office. We want to get to know you and offer you a little snack. Thank you for joining us here at Capstone Community Church. Loving God, loving people. Yes, amen. Amen. So, ang tithes and love offering po natin is located in the back. Lagyan nyo na rin po yung mga prayer requests po ninyo. Sabihin mo naman sa katabi mo, Prayer Works, kapatid. Yan, no? Apply natin yung word, no? Wag lang narinig natin. Apply ho natin. Tuesday and Saturday ho yan, Prayer Works. Kasi naniniwala ho tayo na tumutugon ng Diyos sa panalangin po. And everybody say, Amen. Tatayo na po tayo. Let's all stand in the presence of God. Hallelujah. Sino po na-bless sa word? Say Amen. Amen. So, taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon as a sign of surrender. I'm saying we're gonna bless you with a word of prayer. Lord, salamat po sa araw na to, sa blessing ng umaga, sa blessing ng community, sa blessing ng family. Lord, pinagpapala din po namin lahat ng gagawin pa namin sa oras na to o sa after nitong celebration na to. Lord, pagpalain nyo na yung mga gagawin pa namin, Panginoon. Lord, I'm gonna bless, Lord, these people, O God, pagpalain nyo po sila, Panginoon. Salamat po. The Lord bless you. Mas malakas. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord bless your hearts. The Lord bless your business. The Lord bless your career. The Lord bless your work. The Lord bless your family. And the Lord bless you with God's divine provision. In Jesus' name we pray. And all God's people will say, Amen and Amen. Humanap ka ng 20 na katao. Sabihin mo sa kanya, fighter ka, kapatid. God bless! Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, anong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling